Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Nangyari ito taong 1993 sa lugar ng Tigbawan, Iloilo. Magandang araw sa iyo, kabaryo. Itago mo na lang ako sa pangalang Mando, Tubong Iloilo. Bago ang taong 1993, balikan ko muna ang mga panahong wala pa sa aking mga kamay. Ang isang bagay na nagpabago ng labis sa aking buhay. Lumaki ako sa isang simple at payak na pamilya. Malaking bahagi ng Tigbawan ay ang sakahan ng lupa at iyon ang aming ikinabubuhay noon. Kahit iyon ang aking nakalakihang pamumuhay, ay naging ambisyoso ko para sa paraang hindi namang negatibo. Natural, may mga pangarap tayo sa buhay at isa na doon ay ang umangat. Madalas kong ginagawa ay pagmasdan ang malawak na lupain ng mga palay at naglalaro sa isip ko. Natatayuan ko ang mga ito ng mga nagtataasang gusali, malalawak na kalsada at magagandang bahay. Pero sa bandang huli ay natatawa na lamang ako sa aking sarili dahil kahit kapiranggot sa malaking lupain ay hindi ko naman pagmamay-ari. Trabahador lang ang aking ama sa isang sakahan ng palay. Samantala, ang aking ina ay nagtitinda naman ng ulam sa sentro ng baryo. Kahit papaano, may maliit kaming pwesto sa palengke. Pangalawa ko sa 3 magkakapatid. Si kuya ay may asawa at mga anak na, habang ang aming bunso na si Esmeralda at ako ay nag-aaral pa. Pero mukhang tagilid na ang sitwasyon namin sa pag-aaral dahil hindi kakayanin na magsabay kaming dalawa. Kaya naman, kabaryo, ako na lang ang nagsakripisyo dahil naawa ko sa aking kapatid. Masakit at malungkot dahil papaano ko na matutupad ang mga pangarap ko sa buhay kung kulang naman ako sa edukasyon. Gayunpaman, tumutulong na lamang ako sa aking ina at kapag may trabaho sa palayan ay doon gumagawa rin ako. Unti-unti ko na lang tinanggap na ganito na talaga ang buhay ko. Si Esmeralda na lamang ang aming pag-asa na umangat sa buhay. Hanggang isang araw, biglang napasugod itong si Kuya Anton. Sobrang taas daw ng lagnat ng kanyang bunsong anak. 1 taong gulang pa lamang ito, kaya ganun na lamang katindi ang emosyon ng aking kapatid. Agad namang tumakbo ang aking mga magulang patungo sa kanilang bahay. Hindi naman ito kalayuan sa amin. Halos 1 oras na ang nakalipas, pero hindi pa rin bumabalik sina inay. Nag-aalala na ako kung ano na kaya ang nangyari sa pamangkin ko. Paalis na sana ako ng bahay, kabaryo, nang makita kong paparating si nanay na mahinang naglalakad at umiiyak. Sa mga sandaling iyon ay kinabahan na ako ng sobra at ayon sa aking ina, hindi na umabot sa ospital ang aking pamangkin at nalagutan na ito ng hininga. Labis na pagkaawa ang naramdaman ko dahil napakabata pa nito. Ito ang unang trahedyang nangyari sa aming pamilya at kung sino pa ang pinakabata ay siya pa ang unang kinuha. Sa unang gabi ng lamay ay hindi pa ganoon karami ang mga nakikilamay. Sa pagsapit ng 11:00 ng gabi ay kami na lang ni Kuya ang naiwang gising. Pinatulog na rin kasi ni nanay ang kanyang asawa dahil buong araw na itong umiiyak. Ang mga bisita ay nasa bakuran at nagsusugal ang karamihan. Habang ako ay nasa balkonahe. Nasa tabi naman ng kabaong si Kuya
at nagluluksa ito. Awang-awa ako sa aking kapatid kabaryo. Isa siyang mabuting tao pero heto ang nangyari sa kanya. Napakasakit sa isang magulang na pinaglalamayan ang kanyang anak. Makalipas ang ilang minuto ay may 4 na katao ang dumating. 2 lalaki at 2 babae. Napatitig naman ako sa kanila dahil hindi ko sila kilala. Tumango pa sila sa akin at gayon din ang ginawa ko. Hindi ko may paliwanag pero hinayaan ko lang sila na makapasok sa loob. Ni hindi man lang ako nakapagtanong kung sino sila. Sinundan ko lang sila ng tingin hanggang sa lumapit na ang 4 sa kabaong. Si Kuya Anto naman ay tumayo at binigyang daan pa ang 4. Inisip ko na baka mga kaibigan niyo ng aking kapatid. Nakahilera silang 4 sa kabaong. Ang mga lalaki ay nakasuot ng salakot habang nakabalabal naman ang mga babae. Titig na titig sila sa nakahimlay na bata habang nakatingin lang ako sa kanila na para bang may nagpipigil sa akin na kausapin o tanungin ang mga bisita. Hanggang sa lumabas ang aking ama at agad itong nagtanong sa mga bisita, ngunit hindi ito sumagot. Napansin ni Itay na nag-uusal ang mga ito. Mga balbal, mga demonyo, tulong, may mga balbal dito. Wika dito ni Tatay. Agad hinila ni Tatay ang mga panauhin habang nagising at nanumbalik naman ang aking wisyo, ngunit hindi ako nakagalaw dahil sa tindi ng tingin nila sa akin habang nagmamadaling lumabas. Nagsitayuan na rin ang mga iba pang bisita na nasa bakuran dahil sa naalarma ang mga ito sa sigaw ni Tatay. Anton, Mando, pinasok na tayo ng mga balbal. Bakit hindi man lang kayo kumilos? Wika dito ni Tatay. Hindi ko po alam, Itay. Di ko rin maintindihan ang sarili ko kung bakit hindi man lang ako nakapagsalita. Ako nga rin, Tay. Hindi ko rin may paliwanag kung bakit basta na lang ako tumayo. Hinayaan ko silang makalapit sa anak ko. Ang mga demonyong yon, malamang nahipnotismo nila kayo. Bakit may balbal sa lugar natin? Isang katanungan ni Tatay na walang nakakaalam sa sagot. Inabisuhan kami ni Tatay na huwag magpapasok sa hindi kilalang tao. Inutusan din niya kami na maglagay ng asin at bawang sa bulsa. Binudburan na rin namin ng asin ang bintana palibot ng bahay at sa ibaba ng kabaong. Kinabukasan ay maagang umalis si Tatay upang puntahan ang albularyong si Mang Emong. Nasa aming kamalayan naman ang mga nilalang ng dilim. Wala pa man akong personal na karanasan sa mga nilalang na ito. Busog naman ako sa mga kwentong aswang, elemento, maligno at iba pang mga hindi ordinaryong nilalang mula sa mga kaibigan at kamag-anak ko. Sa pagdating ni Tatay Kabaryo, kasama nito ang albularyo. Agad nilang sinuri ang nakahimlay sa pamamagitan ng mga usal. Mabuti na lang daw at napigilan ang ginagawang orasyon ng mga balbal dahil sa pagsulpot ni Tatay. Ilang minuto lang ay mapapalitan na raw ang bangkay ng katawan ng saging o di kaya ay katawan ng puno. Naglagay naman ng pangontrang usal ang albularyo upang hindi na makabalik pa ang mga balbal. Sa pagsapit ng gabi ay hindi na kami nagpakampante nila Kuya. Nagpasama na rin kami ng iilang mga kaibigan sa loob ng bahay. Maagang natulog si Tatay upang gising siya ng hating gabi hanggang umaga. Sa awa naman ng Diyos ay hindi na nasundan ang pagbisita ng mga balbal at naidaos ng maayos
ang napakalungkot na libing ng aking pamangkin. Hindi pa rin namin matanggap ang pagkawala ng bata, pero ang buhay ay dapat magpatuloy at tanggapin na lang ang lahat. Kabaryo, nagpatuloy ang aming buhay hanggang sa nagkasakit ang aking ina. Kaya naman ako na ang namalagi sa aming tindahan. Inaalalaya naman ako ni nanay sa pagluluto ng ulam. Pero siya pa rin ang tagatimpla ng mga niluluto ko dahil ayaw niyang mag-iba ang lasa ng mga paninda naming ulam. Makalipas ang ilang linggo ay hindi pa rin bumubuti ang kalagayan ni nanay. Kaya naman pinasuri na namin siya sa doktor at napag-alaman namin na may problema sa bato ang aming ilaw ng tahanan. Kaya naging mas nagsikap pa kami ni tatay upang masuportahan ang mga gamot ni nanay. Habang wala pang anihan ay sumasama muna ang aking ama sa iba't ibang uri ng trabaho. At isang araw, nag-abiso sa akin si tatay na sasama siya sa kanyang mga kaibigan na kumukuha ng ginto. Itay, hindi ba delikado ang pagmimina ng ginto? Baka kung mapaano pa kayo. Alam mo anak, kailangan kong gawin to para sa mga gamot ng nanay mo. Para na rin sa pag-aaral ni Esmeralda. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako doon. Kailan naman po ang balik ninyo, itay? 2 linggo lang kami ron anak. Babalik rin ako dito sa atin. O sige po, itay. Pero nakapagpaalam ka na po ba kay inay? Nako, hindi na. Alam mo naman yun, di ba? Hindi papayag yun. Sa mga panahong ito, ay nasa bahay na lamang si nanay. Nakakatayo at nakakalakad pa naman ito. Iniiwanan ko na lang siya ng pagkain at ang bunso namin na ang gagawa sa bahay pagkagaling sa eskwela. Hindi rin niya maiwasan ang magtampo kay tatay dahil umalis ito na hindi nagpapaalam sa kanya. Lagi ko namang pinapaintindi sa kanya kung bakit umalis si tatay. Gayunpaman, sinikap kong pagbutihin na patakbuhin ang tindahan na mag-isa lamang. Hanggang isang araw, dumating ang mga kasamahan ni tatay sa tindahan. Bandang magliligpit na ako. Hindi ko nagustuhan ang itsura nila dahil lahat ito ay malungkot. Tinanong ko naman kung nasan itong si tatay. Yumuko lamang ang mga ito at tila walang gustong magsalita. Kumabog na ang dibdib ko, kabaryo, dahil iba na talaga ang pakiramdam ko. Nagsalita ang isang kasama nito at sinabing natabunan ng gumuguhong lupa itong si tatay at hindi na nila ito nakuha pa. Sa mga sandaling iyon, kabaryo, ay gumuho ang mundo ko. Bago pa lang kami namatayan. At heto na naman. Papaano ko ito sasabihin sa aking ina na meron ding karamdaman? Sa mga oras na iyon ay kasalukuyang hinuhukay pa ng mga tao ang katawan ng aking ama. Naglakad ako patungo ng bahay na may iksi lamang ang mga hakbang. Hindi ko mapigilan ang maluha. Napatanong na lamang ako kung bakit ito nangyayari sa aming pamilya. Anong kasalanan ba ang nagawa namin? Bakit kami pinarurusahan ng ganito? Naabutan ko sa bahay si Esmeralda na nagluluto ng ulam habang nasa kwarto si nanay at natutulog pa. Hindi ko alam kung papaano uumpisahan ang pagsabi ng katotohanan. Hanggang sa kumain na kami at pilit kong itinatago ang mabigat na emosyon sa dibdib. Napansin naman ni nanay ang aking pagiging tahimik. Kadalasan kasi na kinikwento ko sa aking ina ang mga nangyayari sa tindahan. Nang pumasok na sa kwarto si nanay,
ay ipinatawag niya ako. Dito niya ako tinanong sa kanyang napansin. Tanging pag-iyak na lamang ang aking nagawa, kabaryo, habang pinipilit ako ni nanay na sabihin kung ano ba talaga ang nangyayari. Sa pagsabi ko sa kanya ng katotohanan ay halos magwala itong si nanay sa kanyang nalaman. Napasugod na rin itong si Esmeralda dahil biglang sumigaw ang aming ina dahil sa sobrang paghihinagpis. Dumaan pa ang 3 araw bago mahukay ang katawan ng aking tatay. Nakapandulumo ang sinapit nito sa 3 araw na nakabaon ito sa lupa. Hindi ko lubos maisip, kabaryo, ang dinanas ng aking ama habang nalibing siya ng buhay sa lupa. Mas pinili na lang namin na ilibing agad ang tatay dahil kalunos-lunos ang sinapit nito. Pinilit naman ng aking ina na maihatid sa huling hantungan ang aking ama. Gawa sa tindi ng emosyon ay hinimatay ito. Simula sa araw na iyon ay naging malungkutin na ang aking ina. Ilang araw din akong hindi nakapagtinda, gawa nga ng walang ibang magbabantay sa kanya. Tulala na lamang si nanay na labis namang nagpapahirap sa aking kalooban. Sa mga araw na walang pasok ang aking kapatid ay saka pa lamang ako nakapagtinda. Sa bawat uwi ko ay laging hinaing ng aking kapatid ang pahirapan sa pagpapainom ng gamot. Kinausap ko naman si nanay na huwag bumitaw at labanan ang matinding kalungkutan. Papaano na lang kami ni Esmeralda kung pati siya ay bibigay na. Bumibisita naman si Kuya Anton paminsan-minsan. Naiintindihan ko naman ito dahil may trabaho din siya at may pamilyang binubuhay. Sa pagkawala ni tatay ay ramdam na ramdam ko na ang sobrang paghihirap. Daig ko pa ang may sariling pamilya. Ako na lamang ang inaasahan sa amin. Kaya naman kinausap ko ng masinsinan itong si Esmeralda na mag-aral ng mabuti dahil gagawin ko ang lahat. Makapagtapos lamang siya. Lumipas pa ang 2 buwan. Isang umaga, pumasok ako sa kwarto ni nanay upang pakainin siya ng agahan. Subalit, isang malamig na bangkay na ang sumambulat sa akin, kabaryo. Napayakap ako ng maigpit sa aking ina. Sa muling pagkakataon ay gumuho na naman ang aking mundo. Tila isang napakasamang bangungot ang aking naranasan. Paalis na sana patungo sa paaralan ang aking kapatid, ngunit bumuhos na ang mga luha nito habang pilit ginigising ang aming ina. Napaupo na lamang ako sa sulok at tulalang nakatitig sa kanila. Ilang minuto ring tumigil ang mundo ko, kabaryo. Marahan naman akong tumayo at lumabas ng bahay. Nagtungo ko sa bahay ni Kuya Anton. Dumating ako doon na nanginginig at hindi masabi ng tama ang nangyari. Lumuha na lamang ako at itinuro ang aming bahay. Agad tumakbo ang kapatid ko patungo sa aming bahay. Habang papalapit ako ay narinig ko na ang iyakan ng aking 2 kapatid. Kinagabihan ay isang burol na naman ang aking nasilayan sa aming tahanan. Nasa bakuran ako ng mga sandaling yon. Tinitingnan ko ang kabuuan ng aming bahay. Nilukuban na yata ng kamalasan ang aming tahanan. Hindi ko maintindihan, kabaryo, kung bakit sunod-sunod na kamatayan ang nangyayari sa pamilya ko. Wala akong ideya sa kamalasang iyon.
Umalis ako ng bahay at nagtungo sa isang burol. Doon ko ibinuhos ang silakbo ng aking damdamin. Lumuhod ako habang nakatingala sa langit. Panginoon, bakit? Ano ang kasalanan ng pamilya ko? Bakit mo kami pinaparusahan ng ganito? Sino na naman ba ang isusunod mo? Mas mabuting ako na lang ang isunod mo. Ako na lang. Hindi man tama ka, Baryo, pero dumating na ako sa puntong question ko na ang Panginoon sa mga nangyayari sa pamilya ko. Sumuko na ako ng mga sandaling iyon. Nakasubsob na ang mukha ko sa lupa habang umiiyak. Nais ko nang maglaho sa mga oras na iyon hanggang sa may narinig akong isang boses na nagsalita. Boses ito ng isang matandang lalaki. Kahit kailan ay hindi nagbigay ang Diyos ng pagsubok kung ito hindi mo kakayanin. Wika dito ng matandang lalaki. Sino ho kayo? Sa tingin mo ba ay ikaw na ang pinakamalas na tao sa buong mundo? Kumpleto naman ang mga galamay mo. Nasa wastong pag-iisip ka naman. Yun nga lang, wala ka sa wastong emosyon. Ang hindi pagkakaroon ng matatag na emosyon ay nagdudulot ng isang hindi magandang desisyon. Kagaya mo ngayon, nais mo nang maglaho, nais mo nang sumakabilang buhay. Ano po bang problema nyo? Bakit mo po yan sinasabi sa akin? At sino ka po ba? Ako si Minervo. Mukhang hindi mo ako napapansin dahil masyado kang abala sa pang-araw-araw na buhay. Medyo matagal na rin kitang sinusubaybayan at alam ko kung gaano kahirap ang mga nararanasan mo. O sige na, binata, hanggang sa muling pagkikita sa takdang panahon. Tumalikod ang matanda at bumaba na ng burol. Napaisip naman ako, kabaryo, kung saan ito nagmula. Bigla na lamang sumulpot at nagsasalita na para bang alam na alam niya ang buhay ko. Nung una sa palagay ko ay may saltik sa utak ang matandang yon, pero matagal na raw niya akong sinusubaybayan. Ang tanong ko, bakit? Sa ilang saglit pa ay bumaba na rin ako ng burol at bumalik na sa bahay. Muli na naman akong napaluha nang makita ko ang aking nanay na nakaburol. Bumalik sa aking alaala ang mga panahong nabubuhay pa ito. Nang mailibing na, makalipas ang 1 linggo, ay nagpaalam itong si Kuya Anton. Kuya, bakit naman kayo aalis sa lugar natin? Tayong magkakapatid na nga lang ang natitira, tapos lalayo ka pa. Kung gusto niyo sumama na kayo sa amin, magsama-sama tayo sa iisang bahay. Hindi kami aalis sa lugar na ito, kuya. Para na rin naming kinalimutan ang mga alaala ng ating mga magulang kung lilisanin namin ang lugar na ito. Yun na nga ang dahilan eh. Hindi naman sa kakalimutan natin ang alaala nila. Ngunit sobrang sakit na ang dinulot sa atin ng lugar na ito, Mando. 3 sa ating pamilya ang sunod-sunod na namatay. Isang malas ang lugar na ito sa atin. Ewan ko kung bakit nagkakaganito. Pero sobra na, Mando. Kaya sumama na kayo sa akin, kayo ni Esmeralda. Hindi kami alis sa lugar na ito, kuya. Nandito ang iniwang kabuhayan nila inay at itay. Wala akong magagawa, Mando, kung yan ang desisyon mo. Pero kahit anong oras, bukas ang bahay namin sa inyo. Saka mag-iingat kayo palagi. Alagaan mo ng mabuti ang bunso nating kapatid. 2 taon na lang, magkukolehiyo na yan. Salamat, kuya. Kayo din mag-iingat lagi. Matapos ang 2 araw ay dumaan muna sila, kuya, sa aming bahay upang magpaalam. Lumipat sila ng Antique sa lugar ng kanyang asawa. Malungkot man, kabaryo, pero hangad ko ang maayos na buhay sa kanilang pamilya. Samantala, isang gabi, habang nakaupo ko sa balkonahe upang magpaantok, ay may napansin ako na
isang napakalaking ibon na dumapo sa isang malaking puno sa tapat ng bahay namin. Agad ko namang kinuha ang flashlight upang ilawan ito. Batid ko na nakatalikod ang napakalaking ibon na yon. Imbis bumibigat na ang mga mata ko ay muli itong nagising dahil sa kakaibang ibon na nasa harap ko. Ilang sandali pa ay biglang lumingon sa akin ang ibon, pero hindi ito itsura ng ibon. Hindi yon ang wangis na akin nakita, kundi wangis ito ng isang tao. Kumislap ang mga mata nito nang matamaan ko ng ilaw, hanggang sa ibinuka nito ang mga pakpak at lumipad na ito palayo. Paniguradong aswang ang nakita ko sa gabing yon. Nagmadali naman ako na pumasok ng bahay at isinarang mabuti ang mga pinto at bintana. Sinilip ko naman si Esmeralda sa kanyang kwarto. Mahimbing naman itong natutulog. Kumuha ako ng itak at itinabi ko ito sa pagtulog ko. Pinakiramdaman ko ang buong paligid at hindi ko na lang namalayan. Nakatulog na pala ako. Pagkagising ko naman ay agad akong nagtungo sa balkonahe at muling sinipat ang malaking puno. Nagtaka naman ang kapatid ko, kabaryo. Habang paalis na ito ng bahay, sa paglakad papalayo ni Esmeralda, ay sinundan ko pa ito ng tingin. Marahan naman akong lumapit sa puno na may dalang itak. Tumitingala ako sa puno nang biglang sumulpot ang isa kong kaibigan. "O Mando, anong tinitingnan mo dyan sa taas ng puno?" Wala pre. May nakita kasi ako dito kagabi na napakalaking ibon. Pero ewan ko ba kung ibon ba talaga yon. Kasi wangis ng tao ang mukha nito. Nako pre, hindi ibon yun. Malamang aswang yun. Kung aswang yon, bakit hindi ako inatake? Base kasi sa lola ko, may mga aswang talaga na hindi umatake ng tao. Bagkus nagabang lang ito ng mabibiktima. Sa palagi ko, isang alan ang nilalang na yon. Alan? Ngayon lang yata ako nakarinig ng ganyang katawagan sa isang aswang. Alam mo, ang alan kasi matyaga yung naghihintay ng mabibiktima. Nakalambitin lang yon sa sanga na parang iisipin mo patay na dahon na eh. Pero kapag nagpapakita daw ito sa totoong anyo nila, isa tong masamang pangitain na ang ibig sabihin ay kamatayan. Tinatakot mo lang yata ako, Roy eh. Loko, ba't naman kita tatakutin? Ayun ang sabi sa akin ng lola. Mas maiging magpauso ka ng balat ng nyog bago gumabi. Pantaboy daw yun sa mga aswang kagaya nun. Kung noon, kabaryo, ay hindi ako 100% naniniwala sa mga aswang. Sa pagkakataong iyon, ay buo na ang paniniwala ko na ang mga nilalang na ganyan ay totoong umiiral. Kaya naman pagsapit ng 6:00 ng gabi ay nagpausok na ako alinsunod sa pinayo sa akin ng kaibigan ko. Nagdahilan na lamang ako sa kapatid na pantaboy sa mga lamok ang ginagawa ko. Baka kasi magdulot pa ito ng takot sa kanya kapag sinabi kong pantaboy sa aswang ang ginagawa ko. Sa gabing iyon ay matagal akong nakatulog dahil sa pagbabantay sa paligid. Mabuti na lamang at wala akong napansin na kakaiba. Sa mga nagdaang nangyari sa aking buhay, kabaryo, ay pinipilit kong maging maayos at tanggapin ng paunti-unti ang masasakit at malulungkot na mga bagay na nangyari sa amin. Ginawa kong abala ang sarili ko at wala akong tanging hangad kundi magsikap para sa kapatid kong babae. Subalit ang pagsisikap kong iyon ay mauuwi na naman pala sa wala. Isang araw, sumugod ang mga kaklase ni Esmeralda sa tindahan upang ibalita na nasagasaan daw ang aking kapatid. Agad akong nagpunta sa lugar ng pinangyarihan.
naabutan ko ang mga tao na nagkukumpulan sa bahagi ng kalsada at tumambad sa aking paningin ang duguan kong kapatid na wala ng buhay. Agad kong niyakap ang kapatid ko, kabaryo, at hindi ko malaman kung ano ang gagawin. Tila nawala sa paningin ko ang mga tao sa paligid at tanging ang kapatid ko lang ang aking nakikita. Labis-labis na kalungkutan ang aking nadama. Hanggang sa may humawak sa akin na mga naka-uniforme at pilit akong itinayo. Naging bingi ako sa mga sandaling yon, kabaryo. Alam ng utak ko na wala na ang aking kapatid, pero hindi tinatanggap ng puso ko ang nangyayari sa mga oras na iyon. Nang ako'y may masmasan, ay nasa presinto na pala ako ng kapulisan. Tulala at narinig ko na lang base sa inisyal na imbestigasyon. Walang nakakita ng plaka ng sasakyang nakasagasa sa aking kapatid dahil sa bilis ng pangyayari. Sa madaling salita, walang mananagot sa nangyari sa aking bunsong kapatid. Pumatak na lamang ang aking luha, ngunit kahit isang salita ay walang lumalabas sa aking bibig. Sa tulong ng mga kaibigan ay sila na ang nagbigay alam sa akin, Kuya Anton, tungkol sa nangyari. Halos magwala na ang aking kapatid nang dumating sa bahay na may nakaburol na naman. Habang ako ay tulala pa rin at tanging luha lang ang tugon ko sa mga katanungan sa akin ni Kuya. Niyakap na lamang ako ng aking kapatid at sa unang pagkakataon ay ginawa niya sa akin yon. Kahit papaano, kabaryo, ay gumaan ang pakaramdam ko. Sa takot ko na baka siya ay mawala rin sa akin, ay napayakap na rin ako ng maigpit at bumuhos ang mga luha. Sinabi rin ng aking kapatid na doon na ako manirahan sa kanila sa Antique dahil ako na lamang daw ang natitira niyang kapamilya. Sa mga panahong iyon ay tila nawalan na ako ng ganang mabuhay pa. Sa loob lang ng 1 taon ay 4 ang nawala sa akin. Labis akong naapektuhan sa mga sunod-sunod na trahedya. May mga pagkakataong bigla na lang akong nagwawala. Nasa kamalaya naman ako at alam ko na hindi ako nasisiraan ng bait. Pero sa galit na hindi ko alam kung kanino ko isisisi ay dinaan ko na lamang sa pagwawala. Matapos ang ilang buwan ay unti-unting bumuti ang aking pakiramdam sa tulong na rin ng aking Kuya Anton. Minsan ay dinadalaw ko ang mga puntod ng aking kapamilya sa sementeryo ay bumubuhos na naman ang aking emosyon hanggang sa may narinig akong pamilyar na boses. Ganyan talaga ang buhay. Kung hindi tayo ang mang-iiwan, tayo naman ang iiwanan. Kayo yung bakit bigla-bigla na lang kayong sumusulpot? Sino po ba talaga kayo? Isipin mo na lang na isa akong gabay. Alam mo, sa totoo lang, awang-awa na ako sa iyo, binata. Siguro naman po hindi na ako susundan ng kamalasan dahil nasa ibang lugar na ako. Ang kamalasan ay parang kasamaan na may laging katapat na kabutihan. At iyon ay ang swerte. Tanggapin mo ito, binata. Mababago ang buhay mo sa bagay na ito. Ano po ba itong ibinigay niyo sa akin, Mang Minervo? Mando, iho. Huwag mong ihiwalay sa katawan mo ang bagay na iyan. Ang bagay na iyan ay isang mutya. Mutya ng alupihan. Magbibigay ng swerte sa iyo ang mutyang iyan. Swerte at proteksyon laban sa mga masasamang nilalang, tao man o elemento. Subalit susubukin ka ng mga nilalang upang maagaw sa iyo ang mutya. Palagi mo lang pakatatandaan, iho. Ang tanging paraan upang malagpasan ng mga pagsubok ay ang paglabanan ito. Magtiwala ka sa mutyang iyan at higit sa lahat,
Huwag na huwag kang bumitaw sa may likha. Mutya ng alupian, swerte at pagsubok. Kamatayan na naman. Ayoko po nito. Laking gulat ko na lang, kabaryo, dahil biglang nawala sa harapan ko si Mang Minervo. Nalingat lang ako ng sandali, ay bigla na lamang siyang nawala. Nagpalinga-linga naman ako sa paligid, ngunit wala na talaga ito. Habang tinitigan ko ang maliit na bilog at kulay pulang bato, ay para bang hinihikayat ako nito na huwag itapon, bagkos iligpit sa sarili. Inilagay ko na lamang ang bagay na yon sa aking bulsa. Oy, tanda, alam kong naririnig mo ko. Balak mo ba akong gawing antingero? Alam ko ang mga ganito eh. Maraming kwento na akong narinig tungkol sa mga anting-anting. Sino ka ba na paniniwalaan ko? Umalis na rin ako sa lugar at bumalik na ng Antique. Kahit ganoon, ang mga huling sinabi ko sa matanda ay may bahagi sa aking utak na nagsasabing paniwalaan ko ang mutya. Sa mga nakalipas na araw ay napagkasunduan namin ni Kuya na ibenta na lamang ang maliit na lupain na kinatitirikan ng aming bahay. Kaya matapos ang ilang linggo ay bumalik ako ng Tigbawan. Doon muna ako dumiretso sa kaibigan kong si Roy at sinabi ko sa kanya na naghahanap ako ng bibili sa aming lupa. Matapos nito ay nagtungo na ako sa aming bahay at doon ako nagpalipas ng gabi. Habang ako'y nakahiga ay may mga kaluskos akong naririnig sa paligid, hanggang sa nairita na ako at lumabas ako ng bahay namin, kabaryo. Binuksan ko na rin ang lahat ng ilaw sa bahay habang hawak-hawak ang isang itak. Oy, kung sino ka mang nariyan, pwede ba bang patulog naman kayo? Wala kayong mananakaw sa bahay ko, istorbo. Matapos nun, kabaryo, akmang papasok na sana ako ng bahay namin nang masipat ko ang iilang ibon na dumapo sa bubong. Gawa ito sa yero, kaya naman narinig ko ang pagdapo ng mga ito. Hindi ko maintindihan ang aking sarili dahil agad sumagi sa isipan ko na baka mga aswang ang mga ibon na yon. Pero kahit katiting na takot ay wala man lang akong naramdaman. Bagkus, napangisi na lamang ako. Pumanhik na ako ng bahay at naghanap ako ng asin sa may kusina. May isang garapong asin akong nakita at sa ilalim ng aming lutuan ay nakakita ako ng mga balat ng nyog. Kinuha ko ang mga yon at dinala sa bakuran. Nang magsimula ng umusok ang mga balat ng nyog ay nagsili para na ang mga ibon. Kung mga aswang nga kayo, pasensya na dahil naubos na ang takot ko. Sa dami ng trahedyang nangyari sa buhay ko, sa inyo pa ba ako matatakot, mga demonyo kayo? Natapos ang gabi nun, kabaryo, na wala namang masamang nangyari sa akin. Nagising ako na mataas na ang araw, ngunit hindi muna ako bumangon hanggang sa narinig ko ang sambit ni Roy. Ayon sa kanya, may nakausap daw siya sa palengke na interesadong bumili sa lupa. Agad naman akong sumama kay Roy upang kitain ang lalaking bibili sa lupa. Ni hindi man lang ito tumawad at nagmungkahi pa ito na dadagdagan niya ang bayad dahil may bahay na palang nakatayo sa lupa. Tila swerte agad ang bumungad sa akin sa umagang yon. Makalipas lang ang ilang araw ay naganap na ang aming bayaran. Nang magawi naman ako sa palengke ay napatingin ako sa aming pwesto na matagal na rin nakasara. Bumalik ako sa aking kapatid at inilahad ko sa kanya ang aking balak. Nais ko kasing buhayin ang tindahan ng aking nanay, kabaryo.
Hindi naman tumutol si kuya pero may pag-aalala pa rin ito. Positibo ko namang sinabi sa kanya na magiging ayos lang ako. At isa pa, sanay na sanay naman ako sa Tigbawan dahil dito ako lumaki. Muli kong binuksan ang tindahan. Ginamit ko ang perang napagbentahan ng bahay. Hindi naman tinanggap ni kuya ang bahagi ng pinagbentahan. Ipinaubaya niya na sa akin ang lahat. Maayos naman din kasi ang kalagayan nila sa Antique. Gayunpaman, mas pinaganda ko pa ang tindahan upang maging kaakit-akit sa mga kakain. Inalala ko lahat ang tinuro sa akin ng aking ina sa pagluluto ng mga ulam. Sa unang araw na pagbubukas muli ay dinumog agad ito ng mga tao. Hindi ko inaasahan, kabaryo, ang pagdagsa ng mga tao. Mabuti na lang at napasyal itong si Roy at pinakiusapan ko siya na tulungan muna ako dahil ako lang mag-isa. Hindi man lang inabot ng dapit hapon, ubos ang lahat ng paninda. Sa mga sumunod na araw ay dinamihan ko na ang mga niluluto ko. Naging empleyado ko bigla itong si Roy dahil tambay lang din naman ito. Wala pang isang buwan ay nagdagdag na ako ng 2 pang tauhan na mga kaibigan ko rin. Eksaktong inalok sa akin ang katabing pwesto dahil pinatitigil na ng mga anak ang matandang nagtitinda ng kakanin. Kaya naman mas lumaki ang pwesto ko, kung saan malaking tulong yon dahil siksika na talaga ang mga tao. Ang iba pa nga ay binibili na lang ang mga paninda dahil wala nang lugar na pagkakainan. Paring Mando, grabe naman ang swerte mo. Simula nung mga bata pa tayo, hindi ko napansin na may ganitong karaming parokyanong tindahan na ito. Oo nga eh. Kadalasan pa nga ay hindi nauubos sa mga paninda. Ang iba ay napapanis na lang. Maswerte talaga ngayon. Habang lumalago ang tindahan, kabaryo, ay palagi namang sumasagi sa akin ang sinabi ni Mang Minervo tungkol sa mutya. Ngunit hindi ko rin maiwasan ang sinabi niyang pagsubok na mararanasan ko. Kaya kada linggo ay nagpupunta ako ng Antique upang alamin ang kalagayan ng aking kapatid at ng pamilya niya. Sa mga trahedyang naranasan ko ay hindi ko maiwasang mag-alala sa kapatid ko. Sa awa naman ng Diyos ay maayos naman palagi ang kalagayan nila. Hanggang isang araw, nagsasara na kami ng tindahan bandang hapon. Nang may dumating, si Mang Simon, kakumpitensya ko sa negosyo. Noon kasi ay walang panama ang aming tindahan sa tindahan niya. Nasa 3 pwesto na ang pagmamay-ari niya at punuan talaga lagi yon. Pero nang binuksan ko muli ang tindahan, ay naging matumal na ang negosyo niya. Ay Mando, anong itim na kapangyarihan ang inilagay mo sa mga ulam na paninda mo at binabalik-balikan ito ng mga tao? Buwisit ka. Simula nang bumalik ka ay nagkandalekchi-lekchi na ang negosyo ko. Araw-araw akong nalulugi. Wala namang ganyanan, Mang Simon. Maayos lang akong nagtitinda dito. Basta. Alam ko na may kakaiba kang ginagawa. Siguro marahil sa kabila ng mga nangyari sa pamilya mo, ibinenta mo na ang kaluluwa mo kay Satanas kapalit ang swerte. Mabuti nga at namatay na ang pamilya mo. Sumusobra ka na po, Mang Simon. Huwag mo naman idamay ang mga nananahimik na. Bakit totoo naman na. Isinumpa ang pamilya mo, kaya kayo unti-unting nauubos. Buhay pa ba si Anton? Hindi na ako sumagot dito, kabaryo. Sa mga sandaling iyon ay uminit na ang ulo ko at susugurin ko na itong si Mang Simon. Pinigilan lang ako ng mga kaibigan ko. Pinakiusapan naman nila ito na umalis na. Nakasimangot pa na umalis si Mang Simon at masama ang tingin sa akin. Dahil nga sa maganda ang takbo ng negosyo ko,
ay nakakuha ko ng lupa at bahay na hinuhulugan ko naman buwan-buwan. Isang gabi, habang ako'y naglalakad na pauwi, ay may mga kalalakihang humarang sa akin. Nasa 4 ang bilang ng mga ito. Pasimple pa rin akong naglakad ngunit biglang may tumutok sa akin na baril mula sa isa sa mga kalalakihan. Habang ang iba naman ay napansin kong may dalang mga patalim. Alam ko sa mga oras na yon, kabaryo, ay papatayin ako ng mga ito. Nakiusap naman ako na kuhain na lamang ang perang kinita ko sa isang araw, subalit hindi nila iyon kinuha. Napagtanto ko na buhay ko pala talaga ang kukunin nila at hindi ang pagnanakaw. Nagmamakaawa na ako at napapaatras na hanggang umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril at ramdam na ramdam ko na tumama ito sa aking ulo. Agad naman akong bumagsak at nagtakbuhan na palayo ang mga kalalakihan. Habang ako ay nakabulagtas sa lupa, ay parang pinitik lang ang ulo ko at nang kapain ko ay walang sugat at dugo. Sa madaling sabi, hindi tumalab ang bala sa akin. Marahan akong bumangon at umupo sa lupa. Napaisip ako kung papaano nangyari yon. Bigla namang sumagi sa isip ko ang tangan kong mutya ng alupihan. Bahagya naman akong natawa dahil sa isip ko noon na isa na pala akong antingero. Ang swerte at hindi pagtalab ng bala ay dahil sa mutyang hawak ko. Kinabukasan, kabaryo, 4:00 ng madaling araw, ay nagtungo na ako sa tindahan upang magluto ng ulam. Madadaanan ko kasi ang pwesto ni Mang Simon. Simula kasi nang nagtinda ko ulit, ay napakaaga ng magbukas ni Mang Simon. Nakita ko naman siyang nakatayo sa labas ng kanyang tindahan. Nang makalapit na ako sa kanya, ay bigla naman itong nagulat. Animoy nakakita ito ng isang multo. Dumilat ang kanyang mga mata na may bahid na takot at pagtataka ang itsura. Nginitian at binati ko naman siya. Dahil sa kanyang reaksyon, naghinala ko na siya ang may pakay sa buhay ko at ang ginawang pamamaril sa akin. Sa buong araw na yon ay hindi ko na napansin si Mang Simon sa kanyang tindahan. Mga tauhan na lamang niya ang naiwan. Kaya naman naginala pa ako ng gusto. Kinagabihan, sa aking pag-uwi ay nagsukbit na ako ng itak sa tagiliran. Ngayon alam ko na hindi pala ako tinatabla ng bala. Panahon na para gumante kung may magtatangka pa ng aking buhay. At hindi nga ako nagkamali. Sa aking paglalakad ay may biglang sumugod sa aking likuran at agad akong inundayan ng taga. Humarap ako sa lalaki at agad ko naman itong ginantihan ng taga. Sa gulat ng lalaki ay naisalag niya ang kanyang kaliwang kamay at sa hindi inaasahang pangyayari ay naputol ito sa isang tagalang. Pati ako nagulat, kabaryo, dahil simpleng itak lang naman ang hawak ko at hindi pa ito ganon katalas. Pakiramdam ko ay para lang akong pumutol ng dahon ng saging. Napasigaw naman ang lalaki at nabitawan ang hawak na itak dahil agad niyang hinawakan ang naputol na kamay. Pareho kaming napatingin sa putol na bahagi na bumagsak sa lupa. Matapos nito ay tumakbo na ng mabilis ang lalaki. Kasunod nito ay may nagsitakbuhan pa mula sa dilim. Palagay ko, mga kasama ito ng lalaki. Ilang sandali pa ay napangisi na lamang ako, kabaryo. Makalipas ang ilang linggo ay bihira ko na lamang makita itong si Mang Simon at sa tuwing magtatagpo ang aming mga paningin ay agad niyang binabaling sa ibang direksyon ang kanyang tingin. Hayop ka, Mang Simon.
Kapag napatunayan ko na ikaw ang may pakana sa mga pag-atake sa akin, umanda ka. Wika ko pa noon sa aking sarili. Marahil sa pag-akala ni Mang Simon na hindi ko siya pinaghihinalaan, ay may mga taong pumuslit sa aking bahay. Hindi ko rin may paliwanag dahil sa gabing yon ay masama talaga ang pakiramdam ko. Kaya tumayo naman ako sa bintana. Sa aking silid na nasa ikalawang palapag. May kalakihan din kasi ang bahay na yon at ako lang ang mag-isang nakatira. Nasipat ko ang ilang kalalakihan na pumasok sa aking teritoryo. Imbis na matakot, kabaryo, ay napatawa pa ako. Agad kong kinuha ang itak at marahang lumabas ng kwarto. Tinatayang nasa 6 na kalalakihan ang nakapasok sa bahay. Ngunit inaabangan ko lang sila. Nang makatsyempo ay agad kong tinaga ang isa na naunang umakyat sa taas. Naglika ito ng malaking sugat sa tagiliran ng lalaki. Ang pagtaga ko sa kanya na agad niyang ikinabagsak at umatungal sa sobrang sakit. Hinawakan ko naman ito sa leeg at tinutukan ng itak. Pinaamin ko kung sino ang nag-utos at kumpirmadong si Mang Simon nga. Sumunod naman ang dalawa pa na umakyat sa taas. Dahil sa dilim ay agad akong nakapagtago habang nilapitan nila ang kasamahan na nakabulagta na. Habang nakatalikod sila ay inundayan ko naman sila ng mga taga. Putol agad ang kamay ng isa at ang isa pa ay nahagip sa may dibdib. Wala naman kasi akong intensyon na paslangin ang mga yon, kabaryo. Hanggang sa isa na lamang ang natira. Sa pagtaga niya naman sa akin ay sinaluko ang itak. Ikinagulat niya naman ito at agad ko namang tinapyas ang kanyang hita. Sa pagbilang ko ng 3, kapag nasa loob pa kayo ng bahay, mga ulo niyo na ang gugulong sa may sahig. Matapos kong magsalita, kabaryo, agad nagsipulasan ang mga kalalakihan na nagtamo ng malalalim na sugat. Sa mismong gabing yon ay tinahak ko ang bahay ni Mang Simon. Mag-isa itong palakad-lakad sa balkonahe na para bang may hinihintay. Kinatok ko naman ang gate nila at sa pagbukas nito ay lumaki ang mga mata ni Mang Simon nang masilayan niya na ang taong pinapapatay niya ng paulit-ulit. Tumakbo itong pumasok sa bahay. Ngunit bago pa man niya may sara ang pinto, ay nasipa ako na ito at natamaan siya dahilan upang bumagsak siya sa lupa. Mando, patawarin mo ako. Sa ina lahat ng pera ko. Huwag mo lang akong patayin. Maawa ka, Mando. Animal ka. Ako pa ang sinabihan mong demonyo. Samantalang ikaw itong may balak ng masama sa akin. Maawa ka, Mando. Hindi ko na uulitin. Talagang hindi mo na mauulit. Sa gabing yon sa loob mismo ng kanyang bahay ay pinutol ko ang kanyang 2 kamay at isinama ko na rin ang kanyang dila. Pasalamat ka hindi ako mamamatay tao. Pero sa susunod na kakantiin mo ko, leg mo na ang puputulin ko. Iniwan ko naman, kabaryo, si Mang Simon sa ganoong sitwasyon. Bumalik na ako ng bahay na parang walang nangyari. Lumipas ang mga araw ay nagpatuloy ako sa negosyo habang sarado na ang tindahan ni Mang Simon. Mukhang walang nakakaalam sa ginawa ko sa mga taong yon dahil wala naman akong napansing kakaiba sa mga tao. Marahil binalot na ng takot itong si Mang Simon dahil tutuluyan ko talaga siya kung gagawa pa ito ng hindi maganda sa akin. Minsan isang hapon ay sinadya kong dumaan sa bahay nila. Nakita ko naman si Mang Simon na nakaupo sa balkonahe. Tulala at nakabenda ang 2 putol na kamay. Marahan naman akong lumapit at sumilip. Makalipas ang ilang minuto
ay nagawi ang tingin niya sa kinaroroonan ko. Nanlaki naman ang mata ng matanda na tila nanigas ang buong katawan. Ngumisi ako sa kanya dahilan upang tumayo ito at nagmadaling pumasok ng bahay at tuluyang magsara ng pinto. Umalis akong nakatawa, kabaryo. Siguro iniisip niya na mas mabuti pang pinaslang ko na lamang siya. Pero mas mabuti ang ganoong parusa dahil habang nabubuhay siya ay araw-araw niyang naaalala ang ginawa ko sa kanya bilang kaparusahan sa pagtatangka niya sa aking buhay. Gumulong ang maraming araw at ilang buwan. Kung dati ay sunod-sunod na kamalasan ang nangyari sa buhay ko, pinalitan ko naman ito ng swerte. Nakapagpatayo pa ako ng 2 tindahan sa ibang baryo at unti-unting lumaki pa ang aking negosyo. Nabayaran ko na rin ng buo ang bahay at lupa. Gawa nga ng mag-isa lang ako sa malaking bahay, ay doon ko na pinatira ang iba kong mga tauhan. Kahit abot ko na ang tagumpay, pero sa bawat pag-uwi ko naman ay matinding kalungkutan ang aking nararamdaman. Isa sa mga pangarap ko na mabigyan ng malaki at magandang bahay ang aking pamilya, ngunit hindi na iyon mangyayari. May mga gabi na tumutulo na lamang ang aking luha habang kumakain akong mag-isa sa mahabang mesa. Bumabalik sa aking alaala ang mga masasayang sandali sa aking buhay noong kapiling ko pa ang aking mga magulang at kapatid na babae. Siguro nakakapaglakad na rin ang pamangkin ko sa mga panahong yon at nakikipaglaro na ako sa kanya. Isang araw, bumisita naman ako kay Kuya Anton. Niyakap ko siya agad ng mahigpit. "Oh, Mando, parang ilang taon tayong hindi nagkita. Di ba noong nakaraang linggo lang nandito ka naman?" Wala, kuya. Masaya lang ako na nandito ka pa rin. Sa kabila ng lahat, pamilya pa rin ang hanap ko. Di baling kagaya pa rin tayo noon na simple at payak lang ang pamumuhay, pero buo naman. Matagumpay nga ako at mayaman, pero para saan ba itong lahat? Bakit kasi hindi ka na lang manatili dito? Si Roy na ang bahala sa mga negosyo mo. Para naman makasama mo na ako at kahit araw-araw mo pa akong yayakapin, ayos lang. Kahit ang laki na ng katawan mo, ikaw pa rin ang bunso ko at kuya mo ko. Sana nandito pa si Esmeralda at sabay nating abutin ang mga bagay na dati inakala natin na sa panaginip lang mangyayari. Ako din naman. Walang araw na hindi ko sila naisip. Pati syempre ang anak ko. Dahil sa kasalatan sa buhay, hindi ko siya naipagamot agad, di ba? Hayaan mo, kuya, may awa ang Diyos. Ang mahalaga, nandito pa rin tayo at kasama pa rin natin sila. At kahit kailan ay hindi mawawala sa puso at isipan. Hindi man ako tumira sa bahay ng aking kapatid ay sapat na sa akin na makita ko siya at ang aking pamangkin kada linggo. Hindi ko kasi maiwan ang Tigbawan, kabaryo. Dahil sa lugar nito, nandito lahat ang purong masasaya at masasakit na alaala. Noong kapiling ko pa, sina tatay, nanay at Esmeralda at ang aking pamangkin. Upang may dahilan pa talaga ako na hindi iwan ang Tigbawan, ay binili ko ang lupa na dating sinasaka ni tatay. Habang tinitingnan ko ang napakagandang lunti ang mga palay, ay narinig ko na naman ang pamilyar na boses. Mukhang maayos ka na, Mando. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Walang pagsubok na ibibigay ang Panginoon kung hindi natin ito kakayanin. Hanggang ngayon ay nahihiwagahan pa rin po talaga ako sa pagkatao mo, Mang Minervo. Sino ka po ba talaga? Sabi ko naman sa'yo, ako ang iyong gabay. Ewan ko sa'yo, Mang Minervo. Pero maraming salamat sa mutiyang ipinagkaloob mo po sa akin. Kagaya pa rin ng dati, kabaryo.
ay nalingat lang ako ay nawala na naman ang matanda. Sa muling pagbisita ko sa aking kuya ay naabutan ko silang mag-asawa na nag-aayos ng mga lumang gamit. May mga lumang larawan na nandoon. Hanggang may isang larawan na ipinakita sa akin si kuya at ang sabi niya, larawan daw iyon ng aming lolo. 5 taon pa daw siya nang namayapa ito habang ako ay sanggol pa. Nang aking kinuha at tiningnan ang larawan ay mukha ni Mang Minervo ang aking nasilayan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin sa kahalagahan ng buhay na sa kabila ng mga kabiguan at trahedya ay dapat patuloy pa rin tayong tatayo at muling tatayo kapag nadapa at harapin ang bukas. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin. Naway merong kayong napulot at natutunan sa kwentong inilahad natin ngayong araw. Salamat.